Lumabas na itong mga balita na matagal na rin pinag-usapan, warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa, dating Philippine National Police Director General noong panahon ni dating Pangulong Duterte. At ito nga po ay galing sa International Criminal Court, ICC. So ang tanong ngayon, paano huhulihin si Bato? Paano ipapatupad ang warrant of arrest? Pero siyempre, kapag idinaan yan na naman sa Interpol, hindi makakatanggi ang Philippine government. Kasi ang Interpol ay may ugnayan sa Pilipinas. Tayo ay member ng Interpol dahil malaki ang pakinabang natin sa Interpol. At saka ito ay warrant of arrest, court order, kung anong ginawa ng gobyerno sa warrant of arrest na ini-issue ng ICC kay dating Pangulong Duterte through Interpol, yun din ang pwedeng gawin. Kaya kaabang-abang. Kaya lang, sa ngayon, ay iba ho ang PNP Director General. Tingnan natin kung mas matapang itong si Nartates, yung ating PNP chief ngayon, kumpara nung panahong yon na director ng CIDG, si General Torre, bago siya na-promote na naging PNP chief na tinanggal naman sa pwesto. Yan ang ating abangan. Pulis ba o NBI ang magpapatupad ng warrant of arrest sa oras na magkaroon ng advisory or formal na request ang Interpol sa implementation ito? Hindi pa natin nakita yung black and white order, pero ako naniniwala hawak na ito ng gobyerno. May idea na ang gobyerno dito, kaya nga lumabas na mayroon ng warrant of arrest. Ito rin ang paulit-ulit nating sinasabi na madalas din binabanggit ni dating Senador Trillanes at saka ho ni Attorney Conte at yung iba pang mga abogado o prosecutor, tagapagtanggol ng mga biktima ng crime against humanity na kaso ni Duterte at kanyang co-accused before ICC na lalabas ang warrant of arrest at isusunod at susunod nga matapos maaresto si Duterte at matapos ding i-reject ng ICC ang petisyon sa pagtutol ng mga Duterte na walang jurisdiction ang ICC. Binaliwala yan, binasura yan. Pinatunayan ng ICC na meron silang jurisdiction sa kaso ni Duterte at co-accused. Kaya ito nga, warrant of arrest. Pero tayo naman hindi rin mabibigla rito, di ba? Paulit-ulit ng pinagsasasabi ni Senador Bato de la Rosa. Pag nakulong si Duterte, sasamahan ko siya. Ilang buwan na siyang nakulong. Hindi niya sinamahan voluntary. Pero ngayon, kung dahil may warrant of arrest na siya, mapipilitan siyang sumama kay Duterte sa Dahig. Si Duterte ba ilang buwan na sa Dahig? March 8 siya na dinala ron, di ba? So March, April, May, June, July, August. September, October, November. Eksakto pa lang ngayong araw na ito ay 8 buwan na. 8 months na si Duterte sa Dahig. So kung sakasakali, after 8 months, magkakaroon siya ng kasama sa katauhan ni Bato de la Rosa, Senador. Siya ba'y kayang bigyan ng proteksyon ng Senado? Yan ang ating aabangan. Siya ba'y kayang bigyan ng proteksyon ng bagong ruling ng Supreme Court tungkol sa mga extradition treaty? Di ba may pinalabas ang Supreme Court ng 1 linggo lang? Although wala namang bago doon, kanya lang in-identify na dadaan daw sa proseso ang extradition treaty. Pero ito hindi extradition Ito warrant of arrest, magkaiba yun. Warrant of arrest po ito tingnan natin kung ano mangyayari, bahala na mga abogado dyan. So, hindi nagkamali yung sina Trillanes, Atty. Conte at iba pa na bago magpasko, lalabas ang warrant at mayroong uhulihin galing sa ICC. Eto na, si Bato talaga. Tama rin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Kung yung mga gunita, 3 months ago sinabi niya, oo, may listahan talaga ang ICC. Nasilip ko na yung listahan. Si Senador Bato ang nasa number 1.
Sabi ni Sara, hindi ako kasama. Kasama ko sa listahan pero nasa huli ako. Sabi niya, nandun si Senador Bato, Senador Go, mga general. Tapos sabi niya, siya daw ay nandoon. So tama pala. Kaya hindi tayo nabibigla. Expected natin talaga ang mga co-accused matapos panindigan ng ICC na meron silang jurisdiction sa kasong ito. Sunod-sunod niyang huhulihin. Iba lang ang style sa ICC, di ba? Sa kanila ay parang bawat isang warrant, isang tao. Hindi katulad sa Pilipinas. Pag ang suspect is 10, isang warrant of arrest lang. Sama-sama ang pangalan doon sa isang warrant of arrest. Sabay-sabay huhulihin yun. Dito sa Pilipinas, gano'n, di ba? Ilan ang akusado dyan? Ilan suspect dyan? Pag sinabing, 5, isang warrant of arrest lang, sabay-sabay yan. Sa ICC, hindi. Bawat akusado, isang warrant of arrest. Hindi sabay-sabay na inuuli. Ayun. So, hindi na malulungkot si dating Pangulong Duterte, makakasama na niya si Bato. At least, mag-amo naman sila eh. Ngayon, ang ating aabangan. Susuko ba? Magpapahuli ba? Magtatago ba? Manghihingi ba ng proteksyon sa gobyerno at sa Senado? Sa Senador Bato de la Rosa. Yun ang ating aabangan. Political issue, maaaring hindi maiwasan. Personal, hindi maiwasan. Hamon sa gobyerno, ay wala. Hindi yan po proteksyonan ng gobyerno. Kung si Duterte nga, pinahuli. Dahil may warrant of arrest, ay di yan pa. Wala sisihan, wala tayong magagawa. Again, babanatan na naman dito si Pangulong Marcos, ang mga polis, NBI at kung sino-sino dahil sa warrant of arrest na yan. Pero wala tayong magagawa niyan. Court order. Hindi pwedeng baliin. Pag court order lang ang pwedeng bumawi ng kanilang order. Hindi pwedeng bawiin yan ng pulis, ng NBI, ng Interpol o ng Philippine government. Walang jurisdiction ang Philippine government sa warrant of arrest ng ICC. Ang gagawin ng gobyerno, ipatupad kahit hindi tayo membro niyan. Kasi court order. Kung anong ginawa, ulitin ko lang, kung anong ginawa kay dating Pangulong Duterte, yan ang susunod na gagawin. At gagawin din sa lahat ng co-accused, human rights violation, crime against humanity, not only Duterte and Bato, yung iba pa. Justice for all. Katarungan para sa mga biktima ng human rights violation, katarungan din para sa lahat ng mga akusado, Duterte, Bato at iba pa, kasi meron silang karapatan. Kaya nga ang ating panawagan, justice for all. Ayan, ha? Makakaubo tuloy. Sorry po, excuse me po. Na biglang kainitan ng corruption issue, flooding dito sa probinsya, may mga typhoon dito sa ating bansa. Pero itong dumating na warrant of arrest o itong warrant of arrest na ito na galing sa ICC, signal number 5 ito sa kampo ng De La Rosa family.